ay inyong kasama na sumasaksi para dito. At kung sino man ang tumalikod dito, pagkaroon dito, sila ang fasikon, mga mapaghimagsik, mga nagtatakwil sa pagsunod kay Allah. Ito na, mga kapatid. Tatawagin na natin ang ating panauhin na walang iba kundi si Ustad Ahmad Barcelon. Takbir. Wasallu wasallimu ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyil nasir sadri wa kulli amri waqtul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sa aking mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aking naman po mga kababayan dito sa San Carlos, masanting iaagaw si kayo namin. Isang malaking karangalan na ako'y nakabisita dito sa ating lugar, San Carlos, at lalo sa barangay na ito, na kami po ay makapagpaliwanag sa inyo kung ano ang aming paniniwala, mga magulang at mga kapatid. Ang layunin po namin na pagparito at ang layunin ng ganitong gawain ay hindi po namin kayo para kayo ay maging katulad namin. Wala po kaming mandato, wala po kaming utos, walang turo sa amin, walang nag-uutos sa amin na kayo po ay imbitahan namin na para mag-Muslim o gayahin nyo kami bilang Muslim. Wala pong ganyan sa amin. Inibitahan po namin kayo rito para lamang po magkaroon tayo ng magandang samahan, ugnayan, no po, sa bawat isa sa atin. Napakainam po na ang ating po mga kapatid na Muslim ay alam natin kung ano ang kanilang paniniwala. Ganun din ang mga Muslim. Alam ng mga Muslim ang paniniwala ng Kristiyano. So, mangyayari po yan pagkakaroon ng mataas na respeto sa isa't isa. Yung po ang dahilan ng gawain ito. Hindi para, ulitin po namin ano po, mapanatagawa po ang puso ninyo mga kabali po, mga kababayan po dito sa San Carlos. Wala po kaming layunin na kayo ay mag-Muslim. Ang pagparito po namin dito ay para magkaroon po kayo ng mataas na kaalaman, mataas na karunungan tungkol po sa paniniwala ng ating mga kapatid na Muslim. Ano po ba ang layunin? Bakit namin ginagawa ito? Hindi lang po ito sa San Carlos, kundi pinagsusumigapan po namin na sana sa kabuuan ng ating bansa ay magawa namin ang mga ganitong gawain. Ano po? Na may paliwanag namin sa aming mga kabayan kung ano ang aming paniniwala. At higit sa lahat, bakit namin ginagawa ito? Ang ganitong mga paglalakbay at ganitong mga gawain. Dahil nananatili po sa aming puso't isipan, hindi namin tinatanggal na saan man kami maparoon. Pagdating dito sa ating bansa, lahat ng aming puntahan at nakakasalamuha, anuman ang kanilang rehiyon, hindi religion na, rehiyon na kinalalagyan. Ano po? Pangasinan, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, Batanggenyo, sila pong lahat ay itinuturing namin sa aming puso na kamag-anak. Kaya kayo po, itinuturing namin malayo namin kamag-anak. Sa anong kadahilanan? Sapagkat mga magulang, mga kapatid, hindi pa itatanggi ng kasaysayan ng ating bansa. Maging sa mga napag-aralan nyo nung tayo ay nag-aaral pa sa eskwelahan, mapa-elementarya, mataas na paralan, at mapa-kolehiyo, hindi pa itatanggi po mga magulang, mga kapatid, na bago dumating ang paniniwalang Kristyanismo, na siya nating naamistan ngayon, na bago dumating ang paniniwalang Katolisismo, na siya nating naamistan sa ating mga magulang ngayon na dinatnan natin o nadatnan nating paniniwala. Bago dumating ang reliyong kinalalagyan nyo ngayon, reliyon na kinalalagyan nyo ngayon, na sa inyong kinamulatan, sa inyong mga magulang, kinamulatan sa ating lugar dito sa San Carlos, Pangasinan, hindi maitatanggi ng kasaysayan ng ating bansa na tayong lahat, bago dumating ang mga Kastila, ay mga Muslim. Hindi po kami ang naisabi niyan. Ano po? Kundi mismo ang aklat na sinulat ng mga
manunulat ng mga Kristiyano. At kayo rin alam niyo yan, mga magulang at mga kapatid. Ang may dala ng paniniwalang Kristyanismo o Katolisismo na siyang inyong kinamulakan ay dala ng mga Kastila. Bago dumating ang mga Kastila, wala pa namang Kristiyano dito sa lupain ng Luzon, Visaya at Mindanao. Hindi may tatanggi na kasaysayan yan. Nang dumating dito sa paglalakbay, si Magellan po ay hindi isang Kastila. Siya ay isang Portugis. Ang bansa niya ay bansang Portugal. Ang bansang Portugal ay sinakop ng Espanya o ng Kastila ng ika-13 siglo o 1300. Kaya naging probinsya na lamang ito ng mga ng bansang Espanya ang bansang Portugal. At doon galing si Magellan. Sa utos ni Haring Philip na maglayag si Magellan, humanap ng mga bansang mahihina. Isa sa bansang napuntahan niya ay ang bansa natin ito. Nung dumating sa dito, ang una niya napuntahang lugar ay ang Limasawa, parte ng Leyte. Nagkagalaman sila ng mga pagkain sa kanilang barkong galyon. Alam niyo yan, yung barko na pinapatakbo lamang ng hangin sapagkat wala pa noong mga makina. Isa lamang itong review sa history na hindi may tatanging ng inyong pag-aaral. Pagdating sa Limasawa Island, nung makapagkargan sila ng kanilang mga pagkain, na-supply sa kanilang barkong, galyon ang tawag, naglakbay sila at sila'y napadako. Saan po? Mga kababayan, sa baybayin ng Subo, na ngayon ay tinatawag nating Cebu. Parte na ano yan? Yung lugar na kanilang paparating pala sila sa daungan ng Bactan, Cebu, na dating Subo ang tawag. Nakita nila isang maunlad na barangay, maunlad na kanayunan, may mga batas na umiiral, at ang pinuno sa bawat mga kanayunan niyon ay tinatawag na dato. Ang nadatay ng dato sa panahon niyon sa Bactan, hindi may tatagi alam niyan na siyang pumatay sa kanya. Sino po yun? Dato Lapu. Ito po, you see, mga kababayan, kaya hindi natin may tatanggi. Nagkaroon ng pagkatalo si Magellan at si Dato Lapu. Gusto ni Magellan na pilitin si Dato Lapu na ninuno nating mga Bisaya na Cebuano na yumakap sa reliyong Katolisismo. Gusto niya pabinyag si Dato Lapu. Sabi ni Dato Lapu, hindi ako pwede magpalit ng aking paniniwala. Nagkaroon sila ng pagkatalo hanggang sa mainit ang pagkatalo hanggang sa magpapayag sila. Napatay mismo si Magellan ni Dato Lapu. At ang remoto ni Dato Lapu po ngayon, mga mahal kong mga kababayan dito sa San Carlos, Pangasinan, kung kayo mapupunta ng Luneta, ang laki-laki po pataas pa dito sa ating pong covered court. Yung remoto ni Dato Lapu nandun mismo sa Luneta. Basahin niyo po yung nakasulat doon. Hindi po Muslim ang nakalagay doon, kundi gobyerno natin. Ano nakalagay doon? Dato Lapu, ang pumatay kay Magellan, ang pinuno ng mga Cebuano na Muslim. Nakita niyo na mga kabayan? Kaya unang bayani natin na nagtanggol sa kasaranilan ng ating bansa ay isang Cebuano na Muslim na dato. Yun nga si Dato Lapu. Hindi ba itatanggi? Ano po? Nung mapatay si Magellan, nagbalik ang mga tripulante ni Magellan kay Haring Philip. Nag-report sila kay Haring Philip at nagustuhan ni Haring Philip ang report ng mga sundalo ni Magellan. Sabi ng mga sundalo ni Magellan, mahal na hari, ang bansa na puntahan namin sa malayong silangan ay isang napakayamang bansa. Kumain ka lamang ng puto at sa iluwa mo, ibato mo kahit saan tutubo na siya ng pusa, hindi mo na kailangan bantayan pa. Magiging puno, bandang muli magbubunga. At ang panahon yaon, sa mga ilog natin, ay binibislay lamang ang mga ginto sa kailugan. Pero ngayon naubos na ang mga ginto natin dahil sa mga ginawa ng mga dayuhang sumakot sa atin. Pero mga panahon ng ating mga ninuno, bago dumating ang mga Kastila, ang mga kailugan natin ay puno-puno ng mga nakikilangang mga ginto. Tuloy natin ang pangyayari. Dahil sa narinig ni Haring Philip na napakayaman ng ating natural resources natin sa ating bansa, nagkaroon siya ng pagnanasa na sakupin ang bansa ito. At sa kanyang pananap, ginawang
pagnanais ay nagpahanda siya ng maraming mga sundalo at mga barkong pandigma na ang layunin sakupin ang bansang ito. At nung matapos na ang barko na kanyang mga ginawa at mga sundalong sinanay, ay nagpalabas na siya ng kautusan bilang hari. Inutusan niya ang kanyang komandante general, pinakamataas niyang pinuno ng kanyang mga mandirigma, ng kanyang mga sundalo ng mga panahon niyon, upang maglakbay na ang dalang kapangyarihan ay sakupin ang bansang ito. Sino yun? Alam ng lahat. Sa utos ni Haring Philip, naglakbay si Miguel Lopez de Legazpi. Review lamang ito sa isip ninyo, mga kababayan. Binabalik ko lamang sa inyo kasaysayan upang hindi tayo maging mangmang, upang hindi natin malimutan ang ating nakaraan. Napakahalaga ang ating nakaraan para sa ating paparating na kinabukasan. Tuloy natin ang pangyayari. Naglakbay si Miguel Lopez de Legazpi. Taglay ang kapangyarihan mula kay Haring Philip na ang layunin ay sakupin ang ating bansa. Dumating sila mismo dito sa ating bansa noong June 1571. Madaling araw ng June 1, 1571. Una nilang napuntahan na ang lupain dito sa Luzon ay ang parte ng Bicol. Bago sila nakarating dito sa may baybayin ng Manila Bay. Bicol muna. Madaling araw ng June 1. Pag-apak na pag-apak ni Legazpi sa lupain ng Bicol, nung kanyang paapakan ang lupa ng dalampasigan ng Bicol, ang sabi niya, ang lupain ito na aking inapakan ay akin na. Kaya nagkaroon tayo ng Legazpi City. Inapakan lamang yung lupa natin, ipinangalan na sa kanya. Samantalang tayo dito ng mga taga rito na isinila, ilang beses natin inapakan ito, wala pa nakapangalan sa inyo. Samantalang ang dayuhan, inapakan lamang minsan ng ating lupain, ay ipinangalan na sa kanya ang lupain. Kaya nagkaroon tayo ng Legazpi City. In honor sa mananakop na dayuhan. Mas maganda sana ipinaalam sa mga tao doon sinila. Ituloy po natin ang pagyayari. Noong makapagkarga ng pagkain si Miguel Lopez de Legazpi sa mga barko niya na suklay, umalis kagad sila at nakating sila ng madaling araw dito sa dalampasigan ng Manila Bay. Nakakanaw ng mga mangingisda ng ating mga ninuno ang paparating na napakaraming barko at may mga kanyon. Kaya natutugan nila na mayroong itong gagawin sa ating bansa. Dagli-dagli, nagmamadali na bumalik sa dalampasigan ng ating mga ninuno ng mga taga-Maynila upang mag-report sa kasalukuyang hari ng mga panahon yun. Nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi, meron na tayong hari na namumuno sa ating bansa at hindi presidente. Alam niya sa history, mga kababayan. Nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi, ang kasalukuyang hari noon ay taga Luzon at hindi taga Mindanao na Muslim. Sino yan? Isinilang sa Luzon. Ipinanganak sa Bangkusay, Tondo, Manila. Lumaki sa Bangkusay, Tondo, Manila hanggang siya maging hari. Kapagkat ang lahing Pilipino na pinagalingan natin, tayo ay lahing Malay. No? Ang ating race ay Malay. Kaya tawag sa atin Malay race. Ang ating mika, 65% ng ating mika sa Katagalugan ay galing sa wikang Malay. At ang titulo ng hari ay galing sa salitang Malay. Tinatawag nating hari ng panahon ngayon, ang ating hari bilang Raja. Tinagalog natin ito, ginawa nating Raha. Ang kasalukuyang Raha o hari natin mga panahon ngayon, kilala ng lahat, isinilang sa Bangkusay, Tondo, Manila, dito sa Luzon. Walang iba, Raha Sulaiman. May eskwelahan pa siya sa Tondo, Raha Sulaiman High School, Raha Sulaiman Elementary School. Pagpapatunay, sino si Raha Sulaiman? Alam ng lahat, hindi may tatanggi. Isang Muslim na Raha. At ang kanyang larawan, nandun pa mismo, nakaukit, pati ang remoto ni Raha Sulaiman sa mismong City Hall ng Maynila. Pagpapatunay na yan ang ating dating pinuno ng ating bansa bago dumating ang mga dayuhan na sumakot sa atin ng mga Kastila. Nung matulugan ni Raha Sulaiman na sasakupin ang kanyang bansa, inihanda niya ang kanyang mga mandirigma upang harapin ang mamanakop na Kastila na pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. June 2, 1571, nakipaglaban si Raha Sulaiman mismo sa may bayo ng Manila Bay. At kung araw din yun, napatay mismo ang ating hari. Kaya itinayuan siya ng isang malaking
Reporto doon sa mismong harapan ng Manila Bay. Tumapipunta po kayo ng mga Bolivar. Pakitanaw nyo naman po ang napakalaking reporto ni Raha Sulaiman. May hawak pa siyang espada. Pakibasa nyo po yung nandoon na nakalagay. Raha Sulaiman. June 2, 1571. Defended his kingdom. See? A Muslim king. Ang linaw-linaw po mga kababayan. He was his last drop of Islam defending his kingdom in this season nakalagay. Na si Raha Sulaiman, ipinagtanggol niya ang kanyang kaharian laban sa mga mapanakop na Kastila hanggang sa huling patak ng kanyang mga dugo. Siya ay isang Muslim na hari. Ang linaw-linaw po eh. Sino may gawa nung kami? Hindi po mga Muslim. Gobyerno natin naglagay nun upang balik-alawin natin ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Hindi po kayong Kristiyano, kaya kayo kamag-anak namin. At lalo niyo mababatid na kayo kamag-anak namin. Tutuloy natin ang kasaysayan. Dumakapay si Raha Sulaiman. Ang pumalit sa kanya na hari ay ang kanyang pinsang buo sa ina. Sino yan? Si Raha Lakan Dula. Alam niyo po yan. Nag-aaral kayo, alam niyo yan. Sino si Raha Lakan Dula? Si Raha Lakan Dula po ay hindi taga Mindanao. Kasi sa panahon natin ngayon, pag sinabing Muslim, ang kadyat-kadyat, kagad-kagad na pumapasok sa ating isipan ay taga Mindanao. Hindi po si Raha Lakan Dula katulad ni Raha Sulaiman ay hindi po taga Mindanao. Hindi rin siya taga Bisaya na katulad ni Lapu-Lapu-Lapu. Kundi si Raha Lakan Dula ay taal na taga Luzon. Saan parte ng Luzon? Diyan po siya pinanganak naman sa Binondo, Manila. You see? Ang ating hari na pumalit kay Raha Sulaiman. Nung malaman ni Raha Lakan Dula ang napakalaking mga pwersa ng mga dayuhang mapanako, ang kailangang angkas ay sibat ng kawayan, ita, palakon, buo ng kawayan ang kailangang angkas. Wala pa tayong baril noon. Samantalang ang mga Kastila, meron silang kanyon, may mga baril sila. Kaya anong ginawa ni Raha Lakan Dula? Lumaban din naman si Raha Lakan Dula sa mga dayuhan. Ngunit talaga mauubos ang mamamayan ng Luzon. Kaya napilitan siyang utusan ang buong mamamayan ng Luzon na lumikas, lumatras, papunta ng Bisaya. Kaya madaling nasakop ng Kastila ang buong Luzon. Mula Manila hanggang Norte ay nasakop nila. Naikatanya nila ang kailang pamahalaan. Naglagay sila ng mga Guardia Civil, ng mga kailang mga tuta, ng mga mayor. Basahin niyo po ang El Philippines po at saka Dole Rectangle. Magbabalik ka lang sa inyo kung paano na sinakop ang ating bansa. Yung mga naiwan dito ng mga kababayan natin, mga ninuno natin sa Luzon, yung mga ninuno natin na hindi nila maiwanan yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga hayop, yung kanilang mga pananim. Kaya sila ang madaling na-convert. Pinilit ng mga Kastila na sila maging Kristiyano. Kung gusto mong mag-aral, magpapabinyag ka bilang Katoliko. Sapagkat ang panahon ng pananakot ng Kastila sa loob ng 385 years, 385 taon, tanging ang mga private Kastila lamang ang pwedeng magturo sa elementarya. Alam niyo yan, pwedeng magturo sa mga kolehiyo, hindi pwedeng magturo ibang lahi. Kaya nangyari, para makapag-aral ka, kailangan kang magpakumbert. Kaya yung mga naiwan dito sa Luzon ay madaling naging mga Kristiyano Katoliko. Nung masakop ng Kastila ang Luzon, isinunod nila ang Bisaya. Nagtagpon din naman ang mga Bisaya, kasama ng mga taong lumikas na mula dito sa Luzon. Ngunit talaga hindi ubra kanyang armas na buho ng kawayan, ita, palakon, sibat, sa mga baril at kanyon ng mga dayuhan. Kaya nangyari, napilitan na naman ang mga galing ng Luzon at mga taga-Bisaya na umatras papunta ng Mindanao. Nang masakop ng Kastila ang lupain ng mga Bisaya, isinunod nila ang Mindanao. Dito sa Mindanao, sa loob ng 385 years, 385 taon, na pagsusumikap ng Kastila na masakop ang Mindanao, nabigo sila. Kaya kahit panahon na kailang pagbaksak laban sa mga Amerikano, na natiling mayroon pa rin mga Muslim na natira sa Mindanao. Ngunit pinapaalala ko sa inyo mga magulang at mga kapatid,
ang mga kapatid natin mga Muslim sa Mindanao. Kung kailangan aalamin ang mga lolo nila na pinagmulan nila, marami sa kanila dyan, hindi taga Mindanao. Marami sa kanila, galing dito sa Luzon. Dahil nga sa ilang pag-atras, yan po ang dahilan kung bakit sinasabi namin sa inyo na pagka nandito po kami sa Luzon, hindi po namin sinasabi kaiba kayo sa amin. Kayo ay aming kamag-anak. Dahil kung aalamin namin ang aming mga ancestor, yung aming mga pinagmulan ng mga lolo namin, hanggang sa pag-umating ang mga Kastila, matutuklasan namin lahat na taga rito ang nakararami sa amin sa Luzon. Na ang mga Muslim, mas marami sa Luzon kaysa sa Mindanao. Sapagkat dito naguga, dito lumaki, dito na mahala ang pinakamataas sa pinuno natin bago dumating ang mga Kastila. Dito isinila ang pinakamataas sa pinuno ng ating bansa na si Raha Sulaiman, Raha Lakandula, bago dumating ang mga Kastila na siyang may dala ng reliyong inyong kinamulatan ngayon. Igagalan namin ang inyong paniniwala. Yan na yan, dinatnan yung paniniwala. Ngunit kami naman po'y kumakatok sa inyong puso. Hindi namin sinasabing mag-Muslim kayo. Wala po kaming layunin na ganyan. Ang aming kinakatok sa inyo ay tanawin nyo man lang. Lumingon man lang kayo sa inyong pinanggalingan. Lingunin nyo man lang po na dati kayong mga Muslim at kayo mga kamag-anak namin. Huwag nyo po kaming itaboy sapagkat kami po ay inyong kamag-anak. Kung aalamin namin ang aming mga pinagmulan, matitiyak ko, mas marami sa aming taga rito sa Luzon at hindi taga Mindanao, mga magulang at mga kapatid. Kaya kumakatok kami sa inyo, katulad ng sa lulukain ni Dr. Jose Rizal. Na kahit paano, linunin nyo lang. Linunin nyo lang ang inyong pinagmulan. Dahil ang pinagmulan ninyo, nakaugat sa inyo ang pagiging isang Muslim. Ang inyong mga lolo ay dati mga Muslim bago dumating ang reliyong Katolisismo o Kristyanismo. Sabi ni Dr. Jose Rizal, para makarating kayo sa parangoonan nyo, luminguman lang kayo sa inyong pinagmulan. At kayo nagmula bilang isang Muslim. Sino may sabi niyan? Hindi po ako mga kababayan. Ang libro na inyong ginagamit nung kayo nag-aaral sa high school, hanggang ngayon ay kasalukuyang ginagamit ngayon sa eskwelahan, sa mataas na paralan, at sa mga guro na nagtuturo ng history. Ayan ang ginagamit nating libro. Ang libro na ginamit natin nung tayo nag-aaral ng high school. Sinusumulat, Teodoro Agoncillo. Kasalukuyang ginagamit na librong referensya sa kasaysayan ng ating bansa. Isang Kristiyano. Anong sabi ng librong ito? Babasahin ko po sa inyo at ipagmilikod ko sa inyo. Sa page 23 po ng aklat na ito, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo mabuti. Sa ikalawang taludtod, ang pahina po ay 23. Ganito po ang pagkakasabi. Sa pagdating ng mga mapanakop ng mga Kastila, bago dumating ang ika-16 na siglo, at sa kanilang pananakop sa Luzon, napilitan ang mga Muslim sa Luzon na lumikas papunta ng Bisaya hanggang sa Mindanao, at doon nila pinagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa katapusan ng pamahalaan ng Kastila. Ayan ang libro. Papapatunay na mas marami ang Muslim sa Luzon. Kaya nga minsan nalulungkot ako Pag narinig ko yung mga kapatid kong Muslim sa Mindanao, pag napunta dito sa Luzon, pinalalayas ng kanyang mga tinitira na inupahan. Sabi niya, minsan nakakagalit sila, sinasabi, "Oy, Muslim! Bumalik ka dito sa lupa ko! Doon sa Mindanao ka nararapat!" Nilalapitan ko po yung mga kababayan natin ganun magsalita. Sabi ko, pinalalayas mo yung Muslim, hindi mo dapat palayasin. Kung gusto mo siya magbalik sa kanyang lupa, yung lupa, sinasabi ko binalikan niya na taga dito dati yan. Sino may sabi? Hindi po kami ang Kristiyano. Kaya huwag natin itataboy ang ating mga kababayang Muslim. Dahil hindi maitatanggi, maging ang libro na sinulat ng mga Kristiyano, out of the kasaysayan, na ang lupain ito, mula Luzon hanggang Bisaya, ay mga Muslim ang naninirahan. At hindi Kristiyano, bago dumating ang Kastila. Maging ang aklat na ginagamit sa mga kolehiyo. Sa mga kolehiyo, UP, Ateneo, FEU, De La Salle University,
San Sebastian, St. Scholastica, Centro Escolar University, ang mga sikat na mga eskwelahan at universidad sa Manila. Ito po, ang ginagamit ng mga referensya nila sa pag-aaral nila ng history dahil bawat college, mga nag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo ay meron sila tinatawag ng subject na history. Alam nyo ang referensyang libro na ginagamit nila? Ang isinulat na isang Christian, isang Kristiyana na doktor sa kasaysayan. Ito po ang librong ginagamit. Sino ang author? Sonia Ensaide, anak ni Dr. Gregorio Ensaide, ang sikat na historian natin, ang doktorado sa kasaysayan ng ating bansa. Ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Sonia Ensaide, isa na rin doctorate sa kasaysayan ng ating bansa. Itong ginagamit na libro sa university, sa Manila, at iba-iba pang lugar, mga kababayan. See? Ano po ang nilalaman ng libro ito? Tingnan niyo po, babasahin ko at ipamilingkod ko sa inyo. Sa page 146 ng aklat na ito, ang title mismo ay nakalagay, Islam in the Philippines. Ayan po, Islam in the Philippines. Sa page 146. Babasahin ko po ang nakalagay. Tingnan niyo po ha. Ang salitang Moro, na tinatawag nating mga Muslim ngayon, Moro. Ang salitang Moro ay hango sa salitang Kastila. So, gawa lang po ito ng Kastila. Ito po. Nang dumating ang mga mapanakot na mga dayuhang Kastila sa Pilipinas, sila ay nasurpresa, nagulat, sapagkat ang nadatnan nilang mamamayan ay mga Muslim sa Mindanao, sa Sulu, Mindoro, Manila, Pampanga. Ayan, binabanggit ito. Nakita nyo na? Ra Sulaiman, ang hari ng Maynila ay isang Muslim. Ayan. Tuloy natin. Sa page 146 ng aklat na ito, tingnan nyo po mga kababayan, ano mababasa natin? Ayan, 146, babasahin ko naman po sa inyo. Ayan. Nang dumating si Legazpi noong 1571, ang Manila at Tondo ay isa ng Muslim na kaharian. Napakarami rin Muslim sa Alae, Batangas, Pampanga, Mindoro, Catanduanes, as in Mindanao and Sulu. At kung babasahin pa natin yung libro ng kasaysayan doon sa history of the Filipino people, alam niyo ba na ang pinakakagalang-galang na tribo sa kasaysayan ng ating bansa? Ano po? Pag sinabing tribo, yan po yung Pangasinan, Pangkalato, Maranao, Ausog, Ilocano, Kapampangan, Batangueño, yan po yung tribe na tinatawag. Ang pinakasikat na tribe noong panahon ng pananakop ng dayuhang Kastila ay ang tribe ng mga Pangasinenses. Bakit? Sinayan niyo po ang tribe na yan sapagkat kayo po ang may hawak ng pinakamataas na karespetong tribo sa kasaysayan ng ating bansa, ang mga Pangasinenses. Bakit? Sapagkat nasa kanila, pag-aari nila, ang karespetong huling tribo na nakipaglaban at hindi sumuko sa mga dayuhan. Naubos lamang ang mga lumalaban na mga tribong Pangkalato sa mga dayuhang Kastila dahil sa pagpumilit ng mga Kastila na maging Kristiyano tayo. Ang huling leader na namatay, na nagtanggol sa kasarinlan ng ating bansa ay ang huling prinsesa ng tribo ng Pangasinan, si Princess Orduha. Pag tinatanong ko ang mga Pangkalato kung kilala nila o mga Pangasinenses si Prinsesa Orduha, nakanganga sila sa akin. Sabi ko, hindi ka ba napapasyal sa Kapitolyo ng Ordaleta? Sabi sa akin ng mga tataga, napapasyal naman. Hindi mo nababasa doon sa building na kalagay, Prinsesa Orduha Building. Yung building mismo na ang pangalan, Prinsesa Orduha. Hindi mo kilala si Prinsesa Orduha? Si Prinsesa Orduha ang kahuli-hulihang prinsesa ng mga Pangasinenses na Muslim na nakipaglaban sa mga dayuhan hanggang mapatay siya. Kaya siya bayani ng mga Pangasinenses. Kaya bakit? Sapagkat ang mga Pangasinenses ay dating solidong mga Muslim bago dumating ang mga Kastila. Nakaugat pa rin sa ating ditong lugar, dito sa lugar na ito, sa Pangasinan, ang mga pangalan pang-Muslim. Bigyan ko kayo ng example. Ang munisipyo ng Sual,
Ibig sabihin ng sual, yan po ay Arabic term na ibig sabihin ay lugar ng mga ulama, lugar ng mga marunong. Sual. Kaya tinawag pong sual. Yan, meron pa. Galing po sa salitang Muslim na karunungan, sual. Magtanong. Kaya noong mga panahon na bago dumating ang Kastila, karamihan sa mga maaalam sa paniniwala ng mga Muslim noong mga panahon ng ating mga ninuno ay naninirahan sa sual. Kaya tinawag silang sual. Yung munisipyong yan ay mula sa kahulugan ng mga maaalam na isinilang diyan sa munisipyo niya. Meron pang isang lugar dito na nandito pa rin kahit ano pa pupumilit ng mga nanakot na dayuhan na natanggalin ang paniniwalang yan na dati silang mga Muslim na panatili pa rin ang lugar. Ano ang lugar na yan? Yung Alaminos, Pangasinan. Ang salitang Alaminos, galing po ito sa salitang alamin. Alamin. Yan po ay kasama sa aming prayer. Rabbil Alamin. Nagmula po sa salitang alamin. Nang ibig sabihin ay sangkalupaan. Lupo. Mula sa salita ng mga Muslim nating mga Pangasinenses. Kaya mga kababayan, nakaugat pa rin naman, hindi pa rin natatanggal ang ilang mga bakas ng pagpapatunay na ang dating mga panggalato, na ang ating mga ninuno ay dating Muslim. Hindi ko sinasabing bumalik kayo sa pagiging Muslim nyo, sapagkat wala kaming mandato na kayo pag-Muslimin. Walang utos sa amin. Ang utos lang sa amin ay iparating ang katotohanan. Sapagkat total batin din naman, alam nyo din naman, baka nakakalimot lang kayo. Nagpapaalala lamang po kami sa inyo na kami po ay hindi dayuhan, na kami mga kamag-anak ninyong Muslim pag napupunta dito sa Pangasinan. Hindi po kami dayuhan sapagkat hindi may tatanggi ng ating kasaysayan na bago dumating ang Kastila, ang mga Pangasinenses ay mga solidong Muslim. Hindi po ang sabi yan, kundi ang kasaysayan na sinulat mismo ng mga Kristiyanong manunulat. At hindi rin may tatanggi ang mga bakas pa ng kasaysayan ng ating bansa. Nakatatak pa ang mga ilang munisipyo ng pagpapatunay na bago dumating ang Kastila, matatag ng pamahalaan. May mga pinuno na mga Pangasinenses, ang huling ang prinsesa nila, pinakamatapang sa lahat ng tribo na huling sumuko sa mga dayuhan na taga-Luzon, Prinsesa Utuha, dugo ng mga Panggalato, prinsesa ng mga Pangasinenses. Kaya lang, tila nalimutan na ng aking mga kabayan, mga Pangasinenses, ang kanilang pinanggalingang lahi, ang kanilang pinanggalingang pride. Yan ang inyong honor, karangalan ninyo. Kayo ang pinakamatapang na tribo na huling nakipagbaka laban sa mapanakot na dayuhan. Pero wala na. Ibinaon nyo na sa kasaysayan ang inyong kasaysayan. Sayang, ito sana ang magbubukas ng inyong isipan upang inyong suriin. Alamin man lang, ano ba ang paniniwala ng aking ninuno bago dumating ang Kastila. Yan po ngayon ang aming i-share sa inyo. Hindi namin sinasabing balikan nyo. Ang gusto lang namin ang gusto lang namin o layunin namin lamang ay inyong malaman. At ito pala yung paniniwala ng mga ninuno ko. Ilang po yan. Manatili kayong Kristiyano. Karapatan nyo po yan. Igagalang namin ang inyong paniniwala. Ngunit, huwag nyo naman po sana ibawalang bahala. Huwag nyo po naman sana isang kami ang suriin ang paniniwala na inyong pinagmulan. Dahil baka kamatayan mo, hindi ka makarating sa iyong paroroonan. Dahil hindi ka man lang lumingon sa inyong pinagmulan. Nakalagmula, bago ka naging Kristiyano, bago tayo naging Kristiyano, nagmula tayo sa paniniwala ng mga Muslim. At ano po ba ang paniniwala ng mga Muslim? Mga kabayan, naparito po kami. Tulad na sinabi ko sa inyo, hindi po kami katulad ng ibang reliyon na pagkatapos namin magpaliwanag ay mamimili kami ng pera sa inyo o ng amuloy. Hindi po. In fact, naparito po kami, mamimigay pa kami. Pagpapatunay na wala kami ibang layunin, kundi magparting lamang ng katotohanan, ng walang daya, walang panluloko. Lupo.
Kaya yung papalain po na mabibigyan ng mga regalo, katulad ng electric fan, ano po, ay malaking bagay po yan. Na kung saan ay hindi nyo naman binili, ipinagkalong po namin. Pagpapatunay ng aming malinis at marundong na hangarin na maunawaan ninyo at makarating sa inyo ang katotohanan. Ngunit sa aking mga bibitawan pa na ipagpapatuloy kong pananalita at ipagpapatuloy na pananalita ng aking susunod na tagapagsalita na susunod sa akin na sasabayan ko mamaya mga kababayan. Umaasa po kami na hindi nyo po pairalin ang emosyon. Dahil mamaya makapagsalita po kami na maaring makasakit sa inyong damdamin. Hindi po namin layunin na makapalakit ang damdamin. O kaya naman, makapagsalita po kami na maaring kontra sa paniniwala ng ibang reliyon. Wala po kaming layunin ganon. O kaya naman, makapagsalita kami ng maaring makasakit sa paniniwala ninyo. Hindi po namin layunin yan. Kaya na po mga kababayan, sa pagparito nyo rin sa ating ginagawang ito, sa inyo pong pagdalo dito, inaasahan po namin na hindi nyo pairalin ang inyong emosyon. Ang pairalin nyo po ang inyong kaisipan. Then, nakikiusap po lahat ako sa lahat ng tao rito. Pwede nyo po kaming patigilin sa aming ginagawang ito. Ako, bilang isang nangangaral o nagsasalita sa akin sa araw na ito, ay pwede niyo po kagadaong patigilin sa isang kondisyon lamang. Sa ano? Kapag mali ang aking sinasabi na. Ulitin ko na po, pwede niyo po ako patigilin sa aking sinasabi kapag nasumpungan nyo na mali ang aking sinasabi. At patunayan yung mali ito, titigil na po ako sa pagsasalita. Ganun lang po kasimple yan. Ngunit, hanggat makatotohanan ang aking sinasabi, sana naman po, pakinig na lang po muna tayo at panaluin ninyo ang katotohanan inyong naririnig at inyong suriin. Yun po ang aming pakiusap. Tuloy po natin ang ating po pinatalakay. Ngayon natuklasan natin sa kasaysayan, maging sa libro na sinulat ng ating mga kababayang Kristiyano na author ng ating kasaysayan at hindi ninyo may tatanggi sa inyong sarili na bago dumating ang mga Kastila, tayong lahat, lalo na dito sa Luzon, ay mga Muslim. Lalo na ang mga Pangasinenses, sapagkat kayo ang huling tribo, ang huling rehiyon, huling probinsya na hindi nagpasabog sa mga Kastila. Napatay lamang ang prinsesa ninyo, Prinsesa Urduha, kaya tuluyan na ubos ang mga Muslim na mga Pangasinenses. Yun lang po ang dahilan kung bakit ngayon ang tinatnan ninyo ay Kristyanismo na. So ano nga ba ang reliyon ng ating mga ninuno ng mga Pangasinenses? Ano ba ang reliyon ng ating Prinsesa Urduha bago dumating ang mga Kastila? Ang reliyon pong tinatawag. Ito po mga kababayan. Bago dumating ang mga Kastila, ang reliyon ng ating mga ninuno mula Luzon hanggang Bisaya. Reliyon ni Prinsesa Urduha, ang huling prinsesa ng mga Pangasinenses na lumaban sa mga dayuhang Kastila ay Islam.